Hi guys, so yesterday nagpunta ako ng OB, nagpa-check up na talaga ako kasi hindi na kaya ng powers ko yung bleeding ko. Sa mga hindi nakakaalam, meron akong abnormal uterine bleeding and on and off siya. So may months na normal yung mens, may months na spotting, may months and days na heavy, as in heavy. And matagal ko na din tong iniinda since 2021 pa, and pabalik-balik ako sa OB. Nireresetahan naman nila ako ng mga gamot and all mga labs and ultrasounds. And so, ganun pa rin mga nangyayari. Mahirap yung ganitong sakit kasi based sa mga research ko, wala naman talagang complete cure ang adenomyosis wait lang, it all started pala, hindi pa siya adenomyosis yung first diagnosis ko eh. I think it's polyps no 2021, tapos niraspa ko kasi nga makapal yung lining ng matres ko, and then umokay naman siya after few months, and then biglang bumalik na naman siya. Tapos pinag-pills ako ng OB ko, and then umokay na naman siya. So after kung tinanggal yung pills, ayan na naman siya, nagsisimula na naman siyang mag-rigodon. So ganun-ganun lang, nawawala, bumabalik, tapos minsan pag okay, observe lang, ganun. Di ko na matandaan yung mga previous labs ko and ultrasound. So, na-biopsy na rin ako last time. Basta, iisipin ko pa kung ano mga na-undergo kong procedure. And then, yesterday, yun nga, nagpa-check up ako sa OB, nag-TVS na naman ako. And then, sabi niya, as per the TVS, normal pa yung ovaries ko, and yung uterus ko, yun, and yung cervix ko. Yun nga lang, may pangkakapal ng lining sa endometrial wall, which indicates adenomyosis talaga. So, last year and now, same yung nakita sa ultrasound. Hala, mahaba na to. Tapos, nirecommend niya, and may nakita din polyps sa ultrasound, and nirecommend niya na mag-undergo ako ng hysteroscopy kasi for better visualization. So, yun nga, nag-ipon pa ako ng funds for the hysteroscopy kasi medyo may kamahalan siya. So, ayun, watch out for part 2. Yun lang.